Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Tayo po ipapasimula sa ating morning devotion. Tayo po ay umawit muna sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise the Lord, singing praise. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along, singing praise the Lord, 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 singing praise the Lord. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tungkol sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ang lahat. Minsan pa, marapat nating dakilain. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tungkol sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ang lahat. Lahat ng buhay sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ang lahat. Hallelujah. Salamat aming Ama sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Ako'y muli mag-aaral ng inyong mga salita. Miling po namin patuloy ang inyong pagsama sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kaming maunawa ng bagay na ito, O Diyos. Patuloy na tumanim ito sa puso ng bawat isa. Hiniling po namin ang pagsama ng Santong Espiritu na ang bagay namin pag-aaralan, Panginoon, ay mapatuloy na patibay sa aming kaisipan, sa aming puso, Panginoon, sa aming buong buhay. Kakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Maaari niyo makaupo. Welcome po sa pinakaunang araw ng DFC Taiwan Camp. Actually, itong devotion na ito ay unofficial, pero dahil nandito naman na tayo, sinimulan na po natin dito. So, salamat sa Panginoon. Kami po ngayon ay naririto sa Tainan, Taiwan, dito po sa Galilee Mission Center. At salamat sa Panginoon dahil nung Sabado pa lang narito na po kami at nagsasaayos at hanggang ngayon ay sasaayos pa rin, pero sisimulan na po ang camp ngayong araw na ito. So, review lang po tayo dun sa pinag-aralan natin last week. Ito po yung part 2 ng ating pinag-aralan last week patungkol sa mga strongholds. Babasahin natin yung talata sa 2 Corinto chapter 10 verse 4 to 5. 2 Corinthians 10, 4 to 5. Sabi dito sa English, "For the weapons of our warfare are not carnal in God, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God,
bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So, ating review lang. So, ang picture na pinipintura ni Apostol Pablo dito ay parang pagtungkol sa pakikipagdigma. Kapag sasakupin ng isang bayan o isang bansa pa ulit, bawasakin niya yung padera na kapalibot dito. Ngayon, may sinabi si Apostol Pablo dito na tinatawag nating strongholds. Ang strongholds, in a literal meaning, ay mga kastilyo po yan na makakapal ang pader. Doon nagtatago kung sino man yung mga taga doon. O kung merong pinoprotektahan na mahalaga, doon sila nagkukubli para hindi sila matamaan o kaya basta-basta mapasok ng kaaway. So yung mga strongholds na ito ay matataas din. Kung ang strongholds ay mataas, hindi sila basta-basta mapapasok ng mga palaso ng kaaway. Hindi rin sa sobrang taas nito, hindi na basta-basta nakapasok din yung liwanag ng araw. Siguro mapapasok lang ito kapag ito ay walang bubong. Pero normally, ang strongholds talaga ay wala rin talagang bubong ng panahon na ito. Yung taas lang niya ang nagiging dahilan para hindi basta-basta makapasok yung liwanag sa loob. So sinasabi ng Apostol Pablo dito na ang kapangyarihan ng Panginoon ay ginagamit para mawasak yung mga stronghold na ito. So in a spiritual sense, ang stronghold ay isang bagay na ginagamit ng kaaway para maikubli yung lahat ng kasalanan ng isang tao. Ito. Nung sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung stronghold na ito ay hindi literal na semento o kaya bato, kundi in a spiritual sense, ito ay mga thoughts, mga kaisipan na binubuo ng kaaway na maging stronghold sa kaisipan o sa buong buhay ng isang tao. At yung mga kaisipan, yung stronghold na iyon ay merong description. Sabi doon, babalikan ko lang itong verse. Casting down every argument and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. So, yung unang material ng strongholds ay arguments, pagdadahilan, mga reasoning, at sabi doon, high thing that exalts itself against the knowledge of God. Yung mga lofty opinions, mga pagmamataas na humahad lang para malaman ang kaalaman ng Panginoon. Kaya nga may mga tao na hindi basta-basta nakapaniwala ng pangangaral, kasi mataas yung at makapal yung stronghold ng kaaway sa kanilang buhay. Meron silang mga dahilan na daladala na binuo ng kaaway o mga argumento na pumipigil para malaman yung kalooban o kaya yung makapagpanampalataya sa Panginoong Jesus. Yun yung ginagawa ng kaaway para hindi basta-basta ma-penetrate hindi basta-basta makapenetrate ang Diyos sa sa buhay ng isang tao. Yun naman din yung sinasabi ni Apostol Pablo na dapat wasakin. Ngayon, ano yung dahilan ng kaaway para bumuo siya ng stronghold sa isang tao? Review lang po natin rin yung mga nabanggit ko last week. Kapag ang isang bayan o isang bansa ay sumugod sa isang bansa na mayroong stronghold, wawasakin niya ito, at bubuo siya ng isang panibagong stronghold. At yung stronghold na iyon ay magiging parang kampo niya. Hindi kasi pwedeng, sasakupin ko yung ang Dalyaw, sasakupin ng Pongsan. Pagkatapos masakop ng Dalyaw ang Pongsan, para masakop yung ibang mga bansa pa ulit, tatayo sila ng stronghold para maging kampo. Para kung sakaling balikan sila ng ibang mga bayan, hindi sila basta-basta mape-penetrate agad. Meron silang safe place. Sa nakakatawang pagkakataon, si Satanas po kasi ay hindi omnipresent. Hindi siya nasa lahat ng dako kumpara sa Panginoong Diyos na nasa lahat ng omnipresent. Kaya nagtatayo siya ng mga stronghold sa buhay ng isang tao para paglagian ng kanyang mga kampon. Kung saan naka-stay sila doon para ma-cultivate yung kasalanan, mas lalong lumala yung kasalanan, pakapalinan pa natin yung mga dahilan nito para hindi lalong makapagsimba, para hindi basta-basta makapanampalataya sa Panginoon. Kasi Satanas napunta ulit sa iba't ibang lugar para magtayo pa ulit ng strongholds. Kaya yung mga bumubulong sa atin sa gabi, para matukso, gumawa ng kasalanan, mga na lang yung mga kampo na lang ni Satanas. Although, dala-dala rin naman nila, they bear the name of their father, pero hindi na po yung literal si Satanas.
Yun na yung mga kampo ng kadiliman na nag-ooperate sa loob ng stronghold na ginawa ng kaaway sa buhay ng isang tao. So, kailangan ng operating base sa loob ng isang tao, ng isang kaaway. Sunod, katulad ng sinabi ko kanina, ang stronghold ay nagpapanatili ng ano pa mang mga mahalagang bagay sa loob. Yung stronghold ang ginagamit ng kaaway para maikubli yung kasalanan na ginagawa ng isang tao. Para maging safe siya. Sa loob ng isang stronghold, hindi basta-basta makakaalis o hindi basta-basta magagapi yung kasalanan na nangyayari sa loob. Kaya nga may mga ibang mga tao, kahit ilang beses mong sabihan, ilang beses mong sawayin, hindi sumusunod. Bakit? Safe na safe ka sa loob ng stronghold. Kasi okay lang naman. Sila nga ginagawa nila bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Okay lang naman yun. Wala naman akong pinapatay, wala naman akong sinasaktan. Yun yung mga bricks na na material ng isang stronghold. Bricks to rin, maging si bricks. Yun yung mga hollow blocks na lang na ginagamit ng kaaway para hindi basta-basta makuha o hindi basta-basta maatake yung kasalanan na iyon. Marami tayong mga ginagawang dahilan. Minsan nga, may mga pagkakataon pa na may tira-tira pang rubbles ng dating stronghold ang kaaway sa buhay ng isang Kristiyano. Magdadahilan yan. Teka lang, Pastor, kasi medyo busy po kami ng panahon na ito, kaya di mo na po ako attend. Pastor, parang sakit po yung likod ko, kahit ulo ko, sakit ang puso ko, kung ano-ano ng dahilan para lang hindi makatuloy sa gawain ng Panginoon. So, yun ay isang dahilan kung bakit ginagawa ang stronghold. Isa ito, ang stronghold ng kaaway ay parang pagrenta niya sa buhay ng isang tao. Sige, Satanas, dito ka muna mamalagi sa aking buhay. Pero maka muna dyan. List yan para makapag-operate sila sa loob ng iyong buhay. Ang masaklap niyan, itong stronghold na ito, imbes na makapagbigay siya ng security sa isang tao, akala natin yung mga argumento natin, pagdadahilan natin, ating kaisipan yung makapag-secure sa atin. Hindi natin alam, yung sinisecure natin na kasalanan sa ating loob, yung makapagpahina pa sa atin. He will wear down the saints of the Most High. Lalong napapagod yung isang tao na punong-puno ng kasalanan. Lalong napapagod, lalong na-wear out dahil sa stronghold na iyon. So, yun yung nabanggit natin last week. Punta naman tayo sa kung paano mabasag itong mga stronghold na ito. Punta tayo sa Jeremiah 23 verse 29. Ano yung sinasabi ng Apostol Pablo dito na weapon para mabasag, makast down, pulling down yung strongholds. Every argument, every hiding that exalts itself against the knowledge of God. Ano yung bagay na ito? Jeremiah 23 verse 29 sabi dito. Basahin ko sa English na tapos basahin nyo na lang po sa Tagalog. Jeremiah 23:29. Is not my word like fire and like a hammer that breaks the rock in pieces? Kaya po sa Tagalog. May makapangyarihan ang aking mga salita, sabi ng Panginoon. Dahil katulad ng apoy na nakapasunog ng nakapatulog ng. So, ang sinasabi dito, ang salita ng Panginoon ay parang martilyo, sledgehammer, hammer. Na bumabasag ng, ano sabi doon? Bumabasag ng bato. Saan gawa yung stronghold? Sa literal sense. Gawa siya sa bato. Para mabasag mo yung stronghold, kailangan mo ng mas matibay pa sa bato. Madalas na ginagamit na martilyo para bumasag ng pader ay yung tinatawag nating sledgehammer. Gawa po yung sledgehammer sa kahoy? Hindi, wasak yung sledgehammer pag binagsak mo, pag binasag mo dun sa pader. Gawa po yung hammer sa bakal. Hindi kasi mababasag yung bato na iyon sa mas mahinang klase ng hammer. Kaya kailangan mas matigas pa yung babasag doon sa matigas na bagay. So sabi dito, ang salita ng Panginoon ay parang martilyo na bumabasag ng mga bato. Ang paraan para mabasag yung stronghold ng kaaway sa buhay ng isang tao ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. Ito yung tool para mabasag yung stronghold na yung mga argumento o
o yung mga pagdadahilan, yung mga reasoning ng isang tao para hindi makapasok ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Minsan nga, yung ibang mga kausap natin, ano na lang talaga din, wala naman ng ibang evidence, kundi pagdadahilan na lang din, pagiging pilosopo na lang, para hindi makapanampalataya sa Panginoon. No? Kaya ginagamit ng Panginoon ang kanyang salita na makapangyarihan, no? Para mabasag yung mabasag yung mga strongholds na ito. Sunod, ang sinabi pa ni Apostol Pablo dito, take every thought captive. Take every thought captive. Kasi alam natin, ang stronghold na ito ay ang mga thoughts, mga argumento, mga pagdadahilan, na pagmamataas. Ngayon, katulad sinabi ko kanina, pag sinakop ng isang bayan na mayroong fortress, hindi lang niya ito babasagin at iiwanan. No, yung parang aapakan lang tapos move na tayo dun sa susunod. Dahil pag binasag lang ito, may pagkakataon itong may tayo ulit. Mapanumbalik ulit. Meron mga ganun yung nasyaran mo, tapos parang, tama nga yun, no? Sige, atid ako sa linggo. Tapos biglang hindi magpapakita sa linggo, hindi magpapakita sa gawain. Pero iba na parang nakausap mo, parang convinced naman, natuwa naman doon sa na-share mo na parang naiyak-iyak pa. Pero kinalaunan, wala din. No? Hindi rin naman ako panampalataya sa Panginoon, naiyak lang. Na-move lang doon sa iyong sinabi. Ngayon, ang ginagawa ay, sabi doon, take every thought captive. Ang ginagawa ng Roman Empire noong panahon na ito, pag sila'y nakabasag ng isang bayan, hindi nila ito iniiwan agad. No? Sabi nga doon sa Greek word ng take every thought captive, naggaling yung Greek word na yun sa dalawang bagay. Sibat, tapos pag-conquer. So, ang itsura noon, pag nabasag nila yung stronghold, tututukan nila ng sibat yung kung sino man yung nasa loob na iyon. Sige, huwag kang pag gumalaw, papatay ka. No? At syempre, sa mga susunod po, masasakop na nila yung buong nasa loob na mga kaaway nila. Ang nangyayari, pag sila'y naging alipin na, natalo, hatak-hatak sila ng general, nasa likod sila ng general habang sila'y nagmamarsya pa sa loob. No? So, hindi lang binabasag, kundi sinasakop. Kaya hindi lang natin dapat basagin yung mga stronghold na ito, dapat sakupin din ito. Hindi lang nagbabasag ng stronghold sa magitan ng salita ng Diyos, kundi sinasakop ng salita ng Diyos yung kung sino mang pinaglalapagan ng stronghold na iyon. Amen po ba? Nauntungan po ba ng bawat isa? Amen. Kaya ang nangyayari, ganito. Ang itsura ganito. For example, meron kang, ito na lang, pangalawa kang example. Parating na yung camp, wala ka pang pambayad sa registration. So naisip mo, teka lang, parang hindi ko na kayang pumunta ng camp kasi wala akong pambayad sa registration No, siguro hindi na lang ako umattend. So yung mga ganong kaisipan, alam mo na agad na hindi para sa Panginoon kasi nawawala ka pa na ng palataya. So papasok kayo yung martilyo kasi merong tinayong tinayong bricks hollow blocks Ano yung naisip natin agad? Salita ng Panginoon, God will provide. Pang! Basak agad yung stronghold. Ganun yung itsura na gusto sabihin ni Apostol Pablo dito. Babasagin mo yung kaisipan na pilit na tinatayo ng kaaway sa iyong buhay para mahadlangan yung pananampalataya sa Panginoon sa pagitan ng mismong salita ng Diyos. At hindi lang iyon, papasakupin mo yung kaisipan na iyon sa iyong buong buhay. Kaya ang nangyayari, ganito ginagawa. Pagkatapos basagin ng salita ng Panginoon, yung stronghold ng kaaway, magtatayo siya ng panibagong stronghold. Kasi sinasabi sa Bible, hindi lang ang kaaway na kayang gumawa ng stronghold Ang Panginoon nga mismo ay stronghold. Psalms chapter 46. Punta tayo doon. Psalm 46. Sabi dito, Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yung refuge na yun, dinidescribe na isang fortress, isang stronghold.
Ngayon naman, pagkatapos basagin ng salita ng Panginoon, yung stronghold ng kaaway, bubuo siya ng bagong stronghold. No? At yung laman, yung material ng stronghold na iyon, salita naman ng Panginoon. No? Mga word of God na matibay. Kaya nga naman, sabi na sa susunod na verse, therefore will not fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled through the mountains and shake with the swelling thereof. Kahit magkaroon, kaya pag nabuo na yung stronghold ng Panginoon, punong-puno yan ang salita ng Panginoon. Dumating yung kawalan ng pera, God will provide. Tapos na agad, babato ng palaso ang kaaway. Hindi ka basta-basta mapapenetrate. Bakit? Na-shield ka ng mga salita ng Panginoon. Punong-puno ka ng babatuhin ka ng kalungkutan ng kaaway. Magalak sa Panginoon. Nandun yung bricks na magalak sa Panginoon. Kaya naman, pagkatapos basagin ng Diyos yung stronghold ng kaaway, tayo siya ng bagong stronghold na makapagtulong para hindi naman ma-penetrate ulit ng kaaway ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang dapat gawin ng Kristiyano, pakapalin yung stronghold. Magtayo ng bricks. Magpakapalit, pataasin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Para nga naman, hindi siya basta-basta mapasok ng kaaway. Ma-conquer ulit. Kaya nga mayroong mga Kristiyano, yung mga Kristiyano na laging bumabalik o kaya bumabagsak, kulang pa yung stronghold ng Panginoon doon. Kailangan pang pataasin pa, kailangan pang padagdagan, pakapalin pa yung mga salita ng Panginoon na babalot sa Kanya. Amen po ba? Kaya dapat natin gawin, basagin natin yung stronghold ng kaaway sa atin sa pamamagitan ng Panginoon, ng salita ng Diyos, at hayaan natin na tumibay yung stronghold ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan din ng Kanyang mga salita. Amen? Ganyan na lamang po ako. Salamat po sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa umagang ito. Patuloy po kayo na manguna sa buhay ng bawat isa. O Diyos, kung meron mga natitira pang mga stronghold na nakatayo sa buhay ng bawat isa, hayaan niyo po, Panginoon, tulungan niyo po kami na mabasag ito sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang salita. Nihiling ko po, Panginoon, na basagin niyo po ito, O Diyos. Hindi niyo po, at wala nang hayaang makatayong stronghold. At sa panahon na mabasag ito, Panginoon, bumuo kayo, Panginoon, ng stronghold sa aming buhay. Punong-puno ng inyong mga salita, O Diyos. Nang sa ganoon, hindi basta-basta makapasok ang kaaway, Panginoon, sa aming buhay. Manatili ang inyong salita, manatili ang kaligtasan, O Diyos. Manatili ang pananampalataya sa aming buhay. Sa magitan ng mga salita ninyong babalot sa amin. Na kahit ano pa mang palaso ng kaaway iba't iba to, Panginoon, sa amin. Kahit yumanig ang buong mundo, O Diyos, mananatiling matibay ang stronghold ninyo, O Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming nananalangin para sa bawat isa, O Diyos, na papunta sa trabaho, sa mga may kaabalahan sa araw na ito, Panginoon, ang pag-iingat po ninyong sumakanila, pabor, biyaya, O Diyos. Ano din, Panginoon, sa panimula ng buong camp na ito, samahan niyo po kami. Patuloy po na ang inyong pagsama at presensya ay maranasan, Panginoon, that we may na dumating sa punto na hindi namin madedenay, O Diyos, na sinamahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Kayo po, Panginoon, ang patuloy mapapurihan at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Patuloy niyo po kami panalangin dito sa camp. Ito po sila, no? Yan po yung mga kasama ko po ngayon. Yung pa po ay nasa kusina. Yan. Yan pa lang po yung dumarating. Yan. Pero mamaya po ay dadagsa na po sila. Kaya God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at panalangin niyo po kami patuloy. God bless po.